Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Sigil sa kuryente sa susunod na buwan, nakaambang magtaas. Magkano naman kaya? Senate President Jesus Escudero naglabas na ng timeline para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Simula ng trial, itinakda sa July 30. Tila panghihikayat daw ni VP Sara Duterte na magalit ang mga tao sa gobyerno, sinagot ng Malacanang. Nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Pulis patay ng barilin daw ng nakaalitan niyang kabaro sa Marawi City. Utos ng bagong Transportation Secretary, mga bagong biling sasakyan dapat daw magkaroon ng plaka sa loob lamang ng 3 araw. Sa Frontline Showbiz, G-Dragon at Sandara Park reunited. At ang P-Pop Kings na SB19 may pasilip sa kanilang upcoming music video. Panibagong taas-sigil ng kuryente ang inaprobahan ng Energy Regulatory Commission at mararamdaman po yan agad sa susunod na buwan. Pero wala pa tayo sa panahon ng tag-init kung kailan mas malakas ang konsumo at posible rin ang taas-singil. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Cator. Laking menos sa kuryente para kay Mang Rodrigo nang mag-inverter appliances na siya. Kwento niya, mula sa dating umaabot sa 7,000 pesos na monthly bill, naglalaro na lang sa 2 hanggang 3,000 piso ang kanyang binabayaran. Malaking kabawasan na raw yan, lalo't malakas silang kumonsumo ng kuryente. Siyempre, yung mga window type lang na mga aircon noon, malalakas yun sa kuryente. Kaya nagkaroon naman ng konting pera. Yun, nakabili kami ng aircon, puro inverter na, tsaka yung rep. Ganda nga, kahit papaano. Pero mukhang magtitipid palalo si Mang Rodrigo. Inaprubahan na kasi ng Energy Regulatory Commission ang dagdag singil sa feed-in tariff allowance o FIT-all. Kasama ito sa mga binabayaran sa bill ng mga consumer para suportahan ang renewable energy sources. Base sa inilabas ng ERC, magmamahal yan ng 3 sentimos mula sa kasalukuyang 8 centavos kada kilowatt-hour. Ibig sabihin hindi bababa sa 23 pesos ang babayaran sa FIT-all o katumbas ng dagdag na 7 pesos sa bill kung kumukonsumo ng average na 200 kilowatt-hours kada buwan. Ayon kay ERC Chairperson Mona Lisa Di Malanta, hindi na sapat ang naturang pondo dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo sa wholesale electricity spot market. Bukod dyan, posibleng tumaas pa ang singil sa kuryente sa paglaki ng demand sa pagpasok ng tag-init. It's a La Nina season, La Nina year. So hopefully hindi naman mag-total shutdown yung ating mga hydropower plants, makakapag-supply pa rin sila. Sila kasi yung mura yung supply eh. Pwede rin daw makamura ng hanggang 2 piso sa kuryente ang mga consumer sa tulong ng pinalawak na retail aggregation program ng ERC. Sa ilalim nito, pwedeng itrato bilang isang malaking consumer ang mga maliliit na customers sa isang lugar. Kailangan lang na hindi bababa sa 500 kilowatts ang kanilang kabuuang konsumo sa kuryente. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Posibleng sa July 30 na ang formal na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ayon yan mismo kay Senate President Jesus Escudero. Inilatag na rin ang magiging timetable ng Senado sa paghahanda at ang magiging papel ng iba't ibang opisina. Narito ang aking report. Kayo niyan kung hindi ikaw lang mag-isa. Ilang ulit nang sinabi ni Senate President Jesus Escudero na sa Hulyo pa sisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero ngayon pinaghahanda na ni Escudero ang Senado para sa paglilitis. Naglabas siya ng special order kung saan nakalista ang responsibilidad ng Senate Secretary at ibang pangunahing tanggapan ng Senado sa impeachment trial.
para makapaghanda sila at gumawa na rin ng proposed budget kaugnay nun. Hindi pa man nagsisimula ang pre-trial o trial, ay buo na at kompleto na ang paghahanda ng Senado. Pero paglilinaw niya, sa July 30 pa talaga magsisimula ang impeachment trial. Base sa proposed schedule na nilabas ni Escudero, sa June 2 magbabalik ang sesyon ng Senado. Doon ipepresenta sa plenaryo ang articles of impeachment at aaprubahan ng impeachment rules. Kinabukasan, manunumpa ang mga tatayong senator judges. Mauuna dyan si Escudero. Susundan yan ang paglalabas ng summons at pagtanggap ng pleadings. Ang pre-trial itinakda sa June 24 hanggang July 25. Sa July 29, isang araw matapos ang State of the Nation address ng Pangulo, manunumpa ang mga bagong halal na senador bilang senator judges. Sa July 30, dito na magsisimula ang mismong impeachment trial. Paglilinaw ni Escudero, hindi pa ito nakaukit sa bato o siguradong mangyayari. Aaprubahan pa ang kalendaryo ng mga senador. Alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Huwebes. Ang itinakdang schedule para sa impeachment trial ni Vice President Duterte, ayon yan sa proposed calendar ng Senado. Pagdating ng hapon, magsasagawa ng mga pagdinig at sesyon ang Senado, lalo't sasabay sa budget season ng impeachment trial. Kaya mahalaga raw na magkaroon ng karampatang oras ang mga senador na dinggin ang budget ng kada ahensya ng gobyerno. Paglilinaw ng Senate President, hindi naman sila na-pressure sa mga kritikong nag-uudyok sa kanilang pagulungin na ang impeachment case ni VP Sara. We are acting on it prudently. We are not rushing. Ito ang trabaho po namin. Sumulat na rin si Escudero kina VP Sara at House Speaker Martin Romualdez para ipaalam ang prosesong gagawin sa natanggap na verified impeachment complaint. Kasama sa liham na yan ang proposed calendar para sa paglilitis at kopya ng inilabas sa special order. Umaasa naman si House Prosecutor Jill Bungalon na mapapaaga ang pagsisimula ng impeachment trial dahil sa paghahanda ng Senado para dito. They have realized the urgency as well as the responsibility as enshrined in the Constitution. I believe that there will be a possibility, a big possibility that trial will commence the soonest possible. Sa parte ng House Prosecution Panel, nasa 90 hanggang 95% na raw silang handa, pati ang kanilang mga testigo. Sari-saring petisyon na po ang inihahin na magkabilang panig sa Korte Suprema tungkol po sa impeachment ni VP Sara Duterte. Merong dalawang petisyon mula kay VP Sara at kanyang mga kampe na nagkwe-question sa legalidad ng pang-apat na impeachment complaint laban po sa Vice Presidente. At meron namang isa pa mula sa kabilang panig naman para pilitin ng Korte Suprema ang Senado na simulan na agad ang paglilitis kay VP Sara. Ang nasa gitna po ng lahat na ito ay ang Senado na tatayong impeachment court. Sa nilabas kasi ni Senate President Jesus Escudero na impeachment calendar, July 30, 2025 pa sisimulan ng Senado ang aktwal na paglilitis. Bale, 5 buwan pa po ang ating iintayin. Pero ang lahat ng ito iikot sa isang malaking tanong. Paano po kung magdesisyon na ang Korte Suprema? Ang Korte Suprema ba ay may kapangyarihan na madaliin o kaya ay harangin ang paglilitis ng impeachment court? Natatanong po yan dahil ang Korte Suprema ang tinatawag po natin parati na final arbiter na pwedeng magbaliktad ng mga desisyon ng Kongreso at ng Pangulo. Pero sa 1987 Constitution kasi, ito po ang nakalagay. Ang Senado lamang ang may kapangyarihan sa lahat ng kaso ng impeachment. The sole power to try and decide all cases of impeachment. Sa tingin po ni dating Senate President Franklin Drilon na nagsilbi sa 2 impeachment courts, pag nag-convene na po ang impeachment court, wala na raw ibang maaaring makialam o manghimasok sa mga desisyon nito, kahit pa ang pinakamataas na hukuman sa ating bansa. Yun lang, ang ideya po na ito ay hindi pa po nasusubukan sa aktwal. Ito pa, paano lang kung sakali na maglabas ng TRO ang Korte Suprema habang umaandar na yung impeachment trial sa Senado? Sa tingin ni Drilon, kung mangyari po yan, ay magkakaroon po tayo ng constitutional crisis dahil malamang na hindi papansinin ito ng impeachment court, yung utos ng Korte Suprema. At kung mangyari yon at kung magkasubukan ng dalawa, sino kaya ang masusunod?
Nagbabala ang palasyo laban kay Vice President Sara Duterte na maaring maituring na sedisyon ng paghikayat niya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Bumuelta ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na pwede raw ipakita ng taong bayan ang kanilang galit sa gobyerno. Sinabi yan ni VP Sara nang mag-ikot siya sa ilang barangay sa Cebu City kahapon. Giit niya, protektado ng saligang batas ang karapatan ng kahit na sino na ipahayag ang kanilang hinaing sa administrasyon. Pero babala ng palasyo, isang hakbang na lang ito bago ituring na sedisyon. Unang-una nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Hirit pa ni Castro, bakit ngayon lang daw nagsasalita ang bise? Samantalang mas malala pa raw ang sitwasyon nung panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Hindi na bago ang palitan ng patutsada ng Pangulo at ng mga Duterte. Pero depensa ng palasyo, gusto nang ihayag ng Pangulo ang kanyang saloobin para ipakita na hindi siya mahinang leader. Mahirap po na yung isang party lang ang sumusuntok. Kailangan din po tayong sumangga. Habang tumatapang ang mga pahayag ng Malacanang, tiyempo namang nabuhay ulit ang videong ito online. Makikita rito ang tila pagwawala ng bagong Palace Press Officer na si Yuse Castro. Pero paliwanag niya, 2015 pa ito nangyari at ipinagtanggol niya lang ang dati niyang kliyente na hinuli ng walang warrant of arrest. If given a chance to do that again, I will. Why? Because I did that for justice. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Posibleng ipagbawal na sa mga susunod na Panagbenga Festival sa Baguio City ang mga kandidato sa eleksyon. Tuloy naman ang pag-iikot at pagsagot sa mga issue ng mga senatorial aspirants sa Bilang Pilipino 2025. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Sa Grand Float Parade sa Panagbanga 2025 noong weekend, makikitang nakasakay sa isa sa mga float si re-electionist Senator Amy Marcos. Nasa isa ring float si re-electionist Senator Lito Lapid. Kahit pinayagang makasama sa parada, iginiit ng Baguio Flower Festival Foundation Inc. na mahigpit nilang pinagbawalan ang pangangampanya. Labag daw ito sa kanilang panuntunan, kaya iimbestigahan ito ng organizers ng Panagbanga. Posible raw nilang ipaba ng mga nangampanyang politiko sa mga susunod na taon. Respect our festival. We don't go to their provinces and campaign there. The damage has been done. No? They violated our rules and regulations. They violated the guidelines that were given to them. Wala pang pahayag sina Amy Marcos at Lito Lapid. Ang ibang kandidato naman gaya ni Kiko Pangilinan, iginiit na hindi pa tapos ang laban matapos malaglag sa pinakahuling senatorial survey ng SWS. Pangahawakan niya raw ang malinis niyang track record. Si senatorial candidate Ping Lacson naman, itinutulak na gawing sundalo ang mga escort ng mga kandidato para maiwasan ang mga election-related violence, partikular sa Mindanao. Nasa Lipa City sa Batangas naman, si re-electionist Senator Francis Tolentino. Nakipagpulong siya sa mga kapitan ng mga barangay. Pangako niya, bibigyan ng benepisyo ang mga barangay frontliner. Mga opisyal din ng barangay sa General Trias City ang tinipo ng isa pang re-electionist senator na si Bongo. Nandoon siya para makilahok sa programa kontra droga na inorganisa ng lokal na pamahalaan. Sa gera kontra droga rin umikot ang talumpati ni Senator Bato de la Rosa sa Cebu. Giit niya, kailangan ng bansa ng war on drugs, lalo't namamayagpag na naman daw ang drug lords ngayon. Isusulong naman daw ni senatorial candidate Bam Aquino ang makataong transition para sa jeepney modernization. Dapat daw mabigyan ng mga tsuper ng tamang suporta para sa programang ito. Ang senatorial candidates na sina Ariel Querubin at Gringo Honasan nakipagpulong sa mga veterano at retiradong sundalo ng AFP sa Cavite. Sabi ni Querubin, kailangan daw ibalik sa Senado ang mga matatapang na senador gaya nila ni Honasan.
Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mainit na balita ngayong gabi. Isa po ang kritikal matapos gumuho ang isang tulay na nagdurugtong ng mga bayan ng Kabagan at Santa Maria sa Isabela Province. Pasado alas 8 ngayong gabi nang mapadaan sa nasabing tulay ang isang kargadong dump truck, kaya po ito bigla raw nag-collapse. Agad nahulog sa ilog ang truck kasama ang 2 pang SUV at isang motorsiklo. 6 ang sugatan. Ayon kay Isabela Governor Rodito Albano, katatapos lamang ng retrofitting sa tulay para ito lalong tumibay. Gumagalaw kasi ito kaya po ito ni-renovate. Gumasos ang DPWH ng 200 million pesos para sa retrofitting ng nasabing tulay. Ngayong hindi madaanan ng bumigay ng tulay, may iba namang daw na alternatibong ruta nagdurugtong sa Kabagan at Santa Maria. Ginawa po ang tulay na yan ng DPWH sa halagang 639 million pesos noong taong 2017, pero ilang beses pong na-delay ang pagbubukas nito dahil daw sa kung ano ng mga problema nakikita sa kanyang construction. At ito'y nagbukas lamang sa nakarang 4 na buwan. Hindi pa rin isinasantabi ng mga otoridad na baka may koneksyon sa Pogo ang pagkidnap sa isang Chinese student sa Taguig. Ayon kasi sa isang anti-crime group, driver sa Pogo noon ang namatay na driver ng pamilya ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Malaking palaisipan at problema sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang pagkidnap sa isang senior high school student sa isang exclusive school sa Taguig. Bagamat nasa gitna ang estudyante, kumakalat pa rin kasi online ang video ng di umano'y pagputol sa kanyang daliri. Ayon sa PAOC, hindi na bago ang ganitong klaseng torture, kaya posible raw talagang konektado sa Pogo ang kidnapping. Kahit ang pinagsakyan sa estudyante, karaniwan daw na ginagamit ng mga kidnapper na konektado sa Pogo. Pogo enforcers di umano ang tawag sa kanila. We've seen a lot of these cases, yung tinanggalan ng daliri. And then minsan padadala yung daliri sa kamag-anak kung nandito sa Pilipinas. Kung hindi naman, they just send the videos of yung pagputol nila ng mga daliri. Ayon pa sa PAOK, nung legal pa ang Pogo sa bansa, Pogo enforcers ang gumagawa ng pag-torture, pagdukot, pangingikil at pagpatay sa mga empleyadong may atraso sa amo. Ang problema lang ayon sa PAOK, wala na raw sinisino ngayon ang mga kidnapper na dating Pogo enforcer. May koneksyon man kayo sa Pogo o wala, basta't nakikita kayong mapagkakakitaan, pwede kayong maging target. Maging ang Chinese-Filipino civic leader at anti-crime advocate na si Teresita Ang Si, hindi isinasantabi ang posibilidad na konektado sa Pogo ang mga kaso ng kidnapping sa bansa. Pero giit niya, ang driver daw ng pamilya ng kinidnap na estudyante ang konektado sa Pogo, hindi ang mga magulang ng biktima. The driver who has been a Pogo driver at Clark for many years, who they hired for only 1 month, who was the tipster, who tipped the kidnappers about the family. Kahapon lang nang kumpirmahin ni DILG Secretary John Vic Remulla na patay ng natagpuan sa isang sasakyan ang naturang driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. 3 araw para ma-issuean ng license plates ang mga bagong sasakyan. Yan naman po ang utos ni Transportation Secretary Vince Dizon sa Land Transportation Office. Sa gitna po yan ng milyon-milyong backlog sa pag-i-issue ng mga plaka. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. 2017 pa nabili ni Reggie ang kanyang motor na ginagamit sa paghahanap buhay niya bilang motorcycle taxi rider. Pero makalipas ang halos 1 dekada, ang plaka niya temporary pa rin. Wala pa raw maibigay ang dealer niya, kaya sari-saring abala raw ang dulot nito sa kanya. Pinalikan ko dun sa kasa, tinuturo naman din ako dun sa pinagkuhaan ko. Ang sabi ng pinagkuhaan ko, kung saan ako nag-fully paid, dun ako pumunta, dun ako nagpunta sa fully paid, bumalik daw ako dun sa ano. Kaya nga, yun ang hassle, sir. Ngayon, nag-request ako. Ewan ko kung kailan ko makukuha. Isa lang si Reggie sa milyon-milyong may-ari ng motorsiklo na hanggang ngayon, hindi pa rin nakakakuha ng plaka. Ayon sa Commission on Audit, nasa 9.1 million motorcycle plates na ang hindi pa rin naibibigay sa mga may-ari hanggang noong 2023. Mayroon ding halos 2 milyong pares ng plaka ng motorsiklo na nagkakahalaga ng 763.55 million pesos at nabayaran na noon pang 2015 ang hindi pa rin naibibigay sa mga may-ari.
Dahil sa sobrang dami ng backlogs, ipinag-utos na ni Transportation Secretary Vince Dizon na ibigay na agad ang mga plaka sa loob ng 3 araw. Kumasa naman si LTO Chief Attorney Vigor Mendoza sa hamon ng kalihim. Sa planta pa lang, ikabit na yung plaka ng motorsiklo. Again, that is what we're moving on now, no, para mamatugunan namin yung 3-day challenge ni Secretary Vince. Sa ngayon, inaabot na 5 araw bago magkaroon ng plaka ang mga bagong sasakyan. Ayon sa mga dealer ng sasakyan, iba't iba ang estilo ng bawat dealer sa paglalabas o pagre-release ng nabentang sasakyan. Merong pinapayagan na agad makuha ang sasakyan kahit wala pang rehistro. At meron namang kailangang hintayin muna ang rehistro bago maibigay sa may-ari ang sasakyan. Ayon sa samahan ng mga dealer ng motorsiklo, kaya naman nilang maibigay ang rehistro at plaka sa loob ng 3 araw kung magiging mabilis lang ang IT platform ng LTO. Sa end namin, as long as may submit namin complete papers, the ball is in their hand. I believe some of the areas ay hindi nila control. Like for example, internet provider. Yes. Pag offline, wala magagawa na lahat ng tao. So kasalanan ba ng LTO? Kasalanan ba ng dealer yun? Kasalanan ba ng buyer yun? It's not our fault. Sa March 5, pupulungin daw ni Mendoza ang mga dealer ng sasakyan para mahanapan ng paraan ang pagpapatupad ng utos ng DOTR. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard De La Peña, News 5. Iniimbestigahan ng PNP ang kumakalat na dokumento na naglalaman umano ng mga hakbang para ilihis ang atensyon ng publiko sa isyu ng nahuling convoy ng PNP sa EDSA busway. Ayon sa PNP, bini-verify na nila ang tunay na konteksto ng kumakalat na dokumento, pero nilinaw nila na hindi kinukonsinti ng PNP ang anumang pagtatangkang manipulahin o ilihis ang atensyon ng publiko sa anumang isyu ng bayan. Tiniyak ng PNP na responsable at patas sila sa pagtugon sa anumang paglabag ng kanilang mga tauhan. Kaya hinimok din nila ang publiko na huwag basta maniwala sa mga espekulasyon. Nag-ugat ang isyu sa nahuling convoy ng PNP na dumaan sa EDSA busway sa Ortigas. Pero paliwanag ni PNP Chief General Romel Marbil, may emergency ang convoy kaya napilitang mag-busway dahil sa traffic. Hindi kinukonsinti ng PNP ang anumang pagtatangkang manipulahin ang opinyon ng publiko o ilihis ang atensyon mula sa mahalagang usapin. Showbiz Tonight na tayo. Inilabas na ang teaser para sa upcoming single ng SB19 na Damn. Dark at mala Game of Thrones ang visuals ng trailer. May kanya-kanyang superpowers ang P-pop kings na mala warriors ang datingan. Bukas na ang audio at music video release ng Damn. Yan ang lead single sa upcoming extended play ng SB19 na Simula at Wakas. Naglabas na rin ng teaser ang bandang Cup of Joe para sa music video ng kanilang kantang Multo. Talagang match ang mood ng teaser sa title ng kanta dahil sa mala-horror nitong visuals. May caption pa ang banda na, sa huling araw ng Pebrero, tanawin ang kwento ng isang pagmamahal na pilit nating ibinabaon. Sa March 6 na ang release ng music video. Last September 2024, inilabas ang kantang Multo bilang first single ng kanilang debut album na Silakbo. More showbiz scoops coming your way. Kita-kits tayo later, mga kapatid. Susunod, 5 arestado sa rentangay modus sa Santa Maria, Bulacan. Babaeng pulis binaril umano ng kapwa pulis na kasama niya sa boarding house sa Lanao del Sur. At G-Dragon at Dara reunited. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Guwang CCTV na yan kahapon sa Barangay Sampaloc sa Pagsanhan, Laguna. Makikita ang dalawang lalaking nagtatalo nang biglang manaksak ang lalaking nakaitim na t-shirt. Tumakas ang suspect. Naiwanan naman ang biktima na may nakatarak na kutsilyo sa dibdib. Nakalakad pa siya at nadala sa ospital pero namatay din. Tinutugis na ang suspect. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Arestado ang 5 suspect na sangkot sa rent-tangay modus sa Santa Maria, Bulacan. Ang mga suspect na memeke rin ng mga papeles para maibenta ang nirentahan nilang sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Hindi na nakapalagpa ang grupong ito ng paligiran ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa bypass road sa Barangay Tabing Bakod, Santa Maria, Bulacan itong Martes ng gabi. Sangkot ang 5 suspect sa rentangay modus. Ang isang babaeng nahuli sa entrapment, maiyak-iyak pa. Ayon sa HPG, naghahanap ng marirentang sasakyan ng mga suspect na kanilang ibebenta sa mas murang halaga. Kabilang na ang isang kotseng binibenta sa halagang 200,000 pesos pero nasa 400,000 pesos pa sa merkado. Ang isang AUV naman, binibenta ng nasa 400,000 pesos pero 600,000 pesos pa ang tunay na halaga. Magrenta sila ng mga sasakyan sa iba't ibang mga car rental owners or businesses. And then, susubukan nilang makakuha ng mga copy ng mga ORCR nito. Pag nakuha sila, ipapangalan nila sa kanila to. PPKin nila yung mga dokumento. At pag nagaya na nila, susubukan nilang ibenta sa merkado sa murang halaga. Umaabot daw ang operasyon ng grupo sa mga kalapit na probinsya pati na sa Metro Manila. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect. No comment, ma'am, as of now. Muna kami magbibigay ng salaysay. Inaantay namin yung advice ng attorney namin, ma'am. Maharap ang 5 suspect sa mga reklamong paglabag sa Anti-Carnapping Act, estafa, swindling at falsification of public documents. Habang isa sa kanila ang maharap din sa illegal possession of bladed weapon matapos makunan ng balisong. Paalala naman ng HPG, maging mapanuri sa mga bibiling sasakyan at baka nakaw na pala ang binibenta sa inyo. Tignan nila mabuti mga dokumento ng sasakyan, kung hindi ba ito mga peke. Maaari naman silang pumunta sa mga land transportation offices na malapit sa kanila para magpaberipika. O maging sa amin, sa himpilan ng mga Highway Patrol Group. Lagi pong bukas ang aming opisina. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Bistado mga joyride driver na rumalakit bilang habal-habal sa PTEX. Nagde-deactivate ang kanilang mga app. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Kasama ang PNP, sinuyod ng mga tauhan ng Joyride PH ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX laban sa mga pasaway nitong rider na rumaraket bilang habal-habal. Ito yung mga rider na nangongontrata ng pasahero at hindi pinadadaan sa lehitimong booking ang transaksyon. Ayon kay Lawrence Ilumbra na siyang safety training manager ng Joyride, pwedeng mauwi sa deactivation o masibak ang mga partner rider na ayaw gumamit ng app. Ginagawa natin to para mahuli talaga yung mga gumagawa ng kalokohan. Ito raw ang unang beses na may ganitong operasyon ng Joyride na layong masigurong sumusunod sa mga policy ang riders ng MC Taxi. Ang rider na ito nahuli sa aktong nagbababa ng pasaherong kinontrata. Itinanggihan ng rider sabay giit na kakilala niya ang pasahero. Pagka-out ko po ng trabaho ko, yung pong kakilala ko po, nagpahatid lang po. Sabi ho niya, ganito, ganyan. Binayaran kayo? Opo, binayaran po niya. Hindi bumenta ang paliwanag ng rider sa mga tauhan ng Joyride. Agad din i-activate ang kanyang app. Kinumpis ka rin ang helmet at uniforme. Bukod sa mga naghahabal-habal, nasita rin ang ilang rider na may suot na peking uniforme ng Joyride. Ayon sa Joyride, masusundan at dadalasan pa ang mga operasyon gaya nito sa ibang lugar sa Metro Manila. Kaso mahalaga po itong ating ginagawa ngayon, gawa ng for safety po ng ating mga mahal na mananakay o pasahero ng Joyride. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5.
Timbog ang 3 suspect sa pamimeke ng mga dokumento sa magkakahiwalay na entrapment operation sa Recto Avenue sa Maynila. Kabilang dyan ang isang babaeng gumagawa ng mga peking birth certificate. Nakumpiska sa kanyang isang kopya ng peking certificate, peking cash voucher at mga peking resibo. Nahuli rin ang isang lalaking gumagawa ng peking diploma. Nakuha sa kanya mga sample ng ginagawa niyang peking dokumento. Isa pang gumagawa ng peking diploma ang nahuli rin ng mga pulis. Nakuha sa kanya ang kopya ng diploma at mga peking resibo. Maharap ang 3 sa reklamang falsification of public documents. Patay ang isang babaeng pulis matapos umunang mabarel ng kanyang kabaro sa Marawi City sa Lanao del Sur. Kinilalang biktima na si Patrolwoman Amera Mamayandug. Ayon sa Marawi City Police, galing ang biktima at ang kanyang kasamahan na si Patrolwoman City Langgay sa isang seminar. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa pagdating sa kanilang boarding house. Hanggang sa makarinig ng isang putok ng baril ang mga kasamang nakatira sa bahay at nadatan silang parehong sugatan. Agad silang dinala sa ospital pero dead on arrival si Mamayandug. Kasalukuyan nagpapagaling si Langgay. Hawak ng mga pulisya ang kanilang baril at inaalam pa kung sino sa kanila ang nagpaputok ng baril. Natagpuang patay ang Hollywood actor na si Gene Hackman at asawa niyang si Betsy Arakawa sa kanilang bahay sa New Mexico sa Amerika. Sa inisyal na impormasyon, walang indikasyon ng foul play sa pagkamatay ng mag-asawa. Natagpo ang ding patay ang kanilang alagang aso. Ang 95-year-old actor at 2-time Oscar winner ay lumabas sa mahigit 80 films. Nagsimula ang kanyang karera noong 1960s. Ikinasal si Hackman sa pianistang si Betsy Arakawa noong 1991. Susunod, 3 lalaki sa Cebu City pinagkakagat ng aso. Lalaki sa India, patay ng madaganan ng truck. At Pope Francis, patuloy na bubuti ang kalagayan. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa video na yan sa India, makikita ang isang rider kasunod ang gumigewang-gewang na truck. Hanggang sa tumagilid ito, bumagsak at nadaganan ng rider. Namatay ang rider na yan. Hindi na nahagip sa video pero isa pang rider ang nadamay at nasa critical ngayong kalagayan. Base sa investigasyon, matuli ng takbo ng truck driver. Nahaharap siya sa kaukulang mga reklamo. Sugatan ng 3 lalaki matapos kagatin ng aso sa Cebu City. Pinangambahan pang baka may iba pang nakagat. Nasa frontline na balitang yan ang ating Visayas correspondent si John Roa. Duguan at tadtad ng malalaking sugat ang kaliwang braso ng 31 anyos sa Sirilan Patalinghog na taga-barangay Busay sa Cebu City. Nagdurugo rin ang malaking kagat sa binti ng kanyang 18 anyos na pinsan na si Russell Vasaya, habang natanggalan naman ng kuko sa hinlalaki ng paa ang 27 anyos na si Johnny Gabato. Silang 3 pare-parehas inatake at kinagat ng iisang aso. Kwento nila, bigla na lang lumitaw ang aso at sinakmal sila. Diyan sa may madilim na part, sir. Biglang lumabas yung aso at sinakmal ako. Bigla lang talaga siyang lumapit at kinagat ako mula sa madilim. Tuwing makakita ako ng mga aso, natatakot ako na baka bigla akong atakihin. Sana yung City Pound ipadakip ang mga ganyang aso. Natatakot talaga ako dahil ang laki ng aso. Sinangga ako kasi kung hindi, mukha ko ang makakagat. Sinubukan pa raw ng aso na kagatin ang iba nilang kasama. Mabuti na lang at nakapantalon sila kaya hindi nadaplisan. Dahil agresibo ang hayop, humingi na sila ng tulong sa mga pulis. Pero maging ang mga otoridad, bigong mahanap ang aso.
Narito tayo ngayon sa lugar kung saan nangyari ang unang insidente ng pangangagat ng aso. Hanggang ngayon ay hindi pa nahuli yung aso kaya pinangangambahan ng mga residente na baka bumalik ito at baka pang biktima ulit ng iba pang mga residente. Kaya panawagan nila sa mga otoridad na sana'y mahuli ito sa lalong madaling panahon. Tumangging humarap sa kamera ang may-ari ng aso pero sinabi nilang handa silang tulungan ng mga biktima. Hindi pa malinaw kung paano nakawala ang aso. Patuloy pa ang paghahanap dito para hindi na makasakit pa. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5 Visayas. Nananatili raw ang posisyon ng Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa Typhoon missile ng Amerika na nasa Pilipinas. Yan po ang sinabi ng palasyo matapos muling magdemand ng China na alisin ang naturang missile launcher sa ating bansa. Sa isang komentaryo, sinabi ng official newspaper ng Chinese Communist Party na People's Daily na katahimikan at kaunlaran ang kailangan natin at hindi mga intermediate range missiles. Matatandang sinabi ni PBBM kamakailan na ibabalik ng Pilipinas ang Typhoon missile sa Amerika kung titigil ang China sa panghaharas sa ating exclusive economic zone at sa mga Pilipinong mangingisda. Hindi po nagbabago ang Pangulo sa kanyang pronouncement. Meron po siyang mga demands. Kung gustong mag-demand po ng China, meron po tayong counter-demand dyan. Abangan, mga donut shop sa Poland, pinilahan para gunitain ang tradisyon na Fat Thursday. At ang reaksyon ni Frontline Pilipinas showbiz anchor Jervy Wrightson sa bali-balitang hiwalay na sila ng misteryang si Luke. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patuloy na bubuti ang lagay ni Pope Francis. Ayon sa Vatican, alerto ang Santo Papa at nakakakain na ng normal. Nakakaikot na rin siya sa kanyang hospital room. Naka-oxygen pa rin naman ang Santo Papa pero wala nang nakikitang iba pang respiratory crisis. Wala na rin daw problema sa kanyang kidney. 13 araw nang nakakonfine sa ospital ang Santo Papa dahil sa double pneumonia. Patuloy ang prayer vigil sa Vatican at sa iba't ibang bansa para sa paggaling ni Pope Francis. Dragon shippers are alive. Pinupusuan ng fans ang bagong moment ni na 21-member Dara at Big Bang leader G-Dragon. Sa post ni Dara, kitang nakaakbay pa sa kanya si GD. Kasama rin nila ang 21-member na si CL. Napacomment na lang dyan ang ilang fans ng may Daragon heart. Birthday post yan ni Dara para kay CL at birthday post din niya para sa kakalabas lang na bagong album ni G-Dragon na Ubermensch. Eto na nga, mainit na chika ngayon ang umano'y hiwalayan ng ating Frontline Pilipinas showbiz anchor na si Jervy Wrightson at asawa niyang si Luke Wrightson. Totoo ba yan? Iniintriga ng netizens ang TikTok video ni Jervy kung saan nililip-sync niya ang cover ni Christy Lee na We Can't Be Friends ni Ariana Grande. Ilan sa mga linya ang I saw it coming, I still cried. I thought when you left, you'd leave my mind. Meron ding linyang I still wish we had more time. Naintriga tuloy ang netizens kung break na nga ba sila ni Luke. Heto ang matipid na reaksyon dyan kanina ni Jervy sa Frontline Pilipinas. Gaano katotoo ba, Jervy, na kayo hiwalay na raw ni Luke? Si Mrs. Wrightson. Wala nang oras. Okay. Basta sasagutin mo yan, ha? Denise, baka gusto mo mag-comment. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Thursday, mga kapatid. Akala ko naman may sagot. Ganon. Abangan natin. Okay, abangan natin yan. At para sa ating pabawang Papa-Good Night, Fat Thursday pala ngayon sa Poland. Happy Thursday para kumain ng matatamis. Mahaba ang pila sa isang donut shop na yan. 12 ang binibili nila. Meron ding kahon-kahon. Tradisyon pala sa Poland ang Fat
Thursday. Pinagdiriwang ito tuwing huling Huwebes bago ang Lenten season. Pagkakataon nito para kumain ng puro calories bago ang fasting. Sarap. Sweet tooth ba kayo? Yes! Ako din eh. Cake. Every meal. Ice cream o cake? Both. Both. Okay. Hindi halata. No? Oo, both. Buti na lang. Buti sa Pilipinas, fat everyday. Hindi Fat, fat kaya nga Thursday. inisip ko rin eh. Fat Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Yes. Sa Poland, may color code, number coding. Coding. Di, tsaka sila kailangan bago lang mag-Lenten. Kasi nga ano sila, fasting. Tayo wala. Talagang fat everyday. Di ba? Walang patumangga. Sa mga loob niya, di ba? Oo. Sarap. Yan po ang 45 minutes pag-iman sa headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.